So ngayon nga po guys, pag-usapan natin itong tatlong taong to na talagang mula noon hanggang ngayon, sila po talaga ay naninindigan sa kanilang stance na sila po ay against sa pag-legalize ng Pogo sa bansang Pilipinas. Yan guys yan si Drilon, si Risa Ontivero, si Kiko Panghilinan. Sabi ko nga sa inyo guys, pag tama, purihin. Pag mali, abay ating boboljakin yan. Pero guys, meron din naman akong mga pagkakataon na hindi ako ma-agree kay Drilon. May mga pagkakataon na hindi ako ma-agree kay Kiko Panghilinan. Pero kapag usaping tama, syempre maninindigan tayo. Ibigay natin yung credits when the credits is due. So anyway, kasi guys, nung taong 2020, if I'm not mistaken, March, actually nakalagay naman dito, nung March 10, 2020, itong si former President Duterte, talagang pinursyo niya yung Congress na ipasa yung batas na magli-legalize po sa Pogo. Ngayon po guys, merong 17 na senador na bumoto. At yung tatlo na hindi bumoto, ito po yun guys. Yan. Sila po yung tatlong hindi bumoto. So sa mga nagtatanong, Mima, sino yung 17 na senador na yon? Kabilang po dyan guys si Angara, si Binay, si Cayetano, si De La Rosa, si Gatchalian, si Go, si Gordon, si Pacquiao, si Pimentel, si Po, si Recto, si Revilla, si Soto, si Villanueva, si Zubiri at si Amy Marcos. Yan guys yung mga yung mga bumoto na talagang in favor sila sa Pogo operation na illegalize sa bansang Pilipinas. Now, na-pursue nga itong Pogo operation na to, mayroon lamang akong katanungan sa inyo. Naging maganda ba yung epekto ng Pogo sa bansang Pilipinas? Meron ba kayong nakitang magandang social effect ng Pogo sa bansang Pilipinas? Kahit nga si Vico Soto guys, yung mayor ng Pasig, pinaban ang Pogo kasi kahit ni isang rason, wala man lang siyang makita guys na talagang kalanghap-langhap na acceptable reason para po payagan na mag-operate pa yung Pogo sa bansang Pilipinas. Tingnan nyo yung balita last year. Pasig shutdown Pogos e-gambling establishment. Bakit niya pina-shutdown? Kasi wala na siyang nakitang magandang naidulot ng Pogo operation. Katulad na lamang po guys ng madami ang nasirang pamilya, madaming mga tawang nalulong sa bisyo, 'di ba? Madami ang tawag dito, madaming nakitaan na yung Pogo ay nagiging source of corruption. Kasi 'di ba, yung ibang mga nakaraang naging mayor nilalagyan lang diyan para payagan na mag-operate ang Pogo, 'di ba? Nagiging source of corruption. Bukod sa madaming nasira ang pamilya, madami ang nag-away-away, madami din ang nangyaring krimen, binenta ang kanilang mga anak. So, walang maganda na naging dulot ang Pogo operation. Ang Pogo sa bansang Pilipinas, not unlike sa pabango ni Digong noon. Ano yung sabi ni Digong? Ito guys, I will assure you under my oath of office as President of this Republic as elected by you, yung Pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Yan po yung sabi ni former President Duterte. Pero guys, kung mapapansin nyo sa mga ni-raid na Pogo community, ano yung madalas na nakikita nyo? Nandoon yung pagtutorture. Diba? Recently nga lang guys, yung merong ni-raid, natatandaan nyo na nagkaroon ng merong torture chamber, 'di ba, no, kung saan pinupusosan, tapos ang iba dinidetain. So, pangit. 'Di ba? Tapos yung ibang mga babae talagang grabe, kinakaladkad. So, walang magandang naging epekto ang Pogo sa sa mga tao sa Pilipinas at sa mga nagtatrabaho din doon. At saka guys, sa mga nagtatanong, Mima, paano naman yung mga nagtatrabaho sa Pogo sa Pogo? Sayang naman. Actually, nung si Mayor Vico Soto na nga po guys yung bumisita, sa 100%, 99, yung mga Chinese,
1% lang yung Filipino. So, hindi tayo apektado dito kasi hindi naman mostly ang nag-ooperate doon mga Pilipino. Ginagawa lang nilang front yun na para hindi maban ng pogo. Kawawa naman yung mga Pilipino kasi mayroong mga trabaho doon. Ginagawa lang nilang front yun. Pero yung totoo doon guys, sa 100%, 1% lang yung Pilipino. And the rest is puro Chinese na nagsisilbing spy na din sa bansang Pilipinas. Kayo guys, tatanungin ko kayo, ano yung matimbang sa inyo? Social effect or yung pera? Diba kasi ganito guys ganito yung lagi sinasabi nila Rocky na malaki yung naibibigay na tax ng Pogo sa bansang Pilipinas. Malaki nga ang naibibigay na tax pero malaki din ang naging pinsala. Sana tinimbang nyo. Sana inisip nyo. Diba kasi at the end of the day, ang kawawa dito at ang nagsasuffer dito, yung mga Pilipino. Sa China nga, nakabanyan yung Pogo na yan Tapos dito sa Pilipinas, inallowed ninyo. Diba? Pakinggan nyo yung sinabi ni Mayor Vico Soto noon. Ito guys, meron akong kuha. Actually, maganda tong pakinggan. May makukuha kayong lesson. Sir Ted, to be very honest with you, hindi naman talaga ako yung basta anti-gambling 100%. Hindi po. Pero ito pong mga gambling establishments gaya ng Pogo, yung mga e-games, wala lang talaga akong makitang magandang na idudulot niya sa lipunan natin. Kung may napakita sana sila na, ito yung magandang nangyayari dahil sa mga e-games na ito o dahil sa Pogo na ito, edi open naman kami, baka pwede natin payagan. Pero wala talaga akong makita na magandang na idudulot niya. In fact, may mga related pong naging in the last years, the last 4 years na ako po'y mayor, may mga kaso ng even kidnapping, human trafficking, may sanggol na binenta ng magulang, may suicide, so talagang hindi maganda yung nangyayari. At isa pa, naging simbolo ito ng korupsyon sa lungsod namin Kasi open secret in previous city councils na nilalagyan yung city council para i-approve, magbigay ng letter of no objection. So sir, sa usapin po ng kita, para po sa gobyerno, ito kasi pinapangalandakan din usually ng PAGCOR, no? Mawawalan ng malaking kita ang gobyerno dito. Sa inyo ho ba meron kayong komputasyon, more or less, magkano ang mawawala kung sakasakaling man po? Nasa milyon din po, Sir Ted. Pero hindi naman siya ganun kalaking mawawala sa city government. Mas marami yung ill effects na mawawala. So you're saying na between money and the social cost nito, mas matimbang yung social cost, Mayor? Tama po, Sir Ted. Mayor, ito pong mga e-games sa Pogo na ito, meron din mga ilan-ilan na mga Filipino workers po natin dyan sa mga establishments na yan. May plano na po ba ang City of Pasig dun sa mga maapektuhan at mawawala ng trabaho? DJ Chacha, yung sa mga Pogo, actually, last year pa lang wala na sila sa Pasig City. Karamihan sa kanila, again, mga naabutan ko lang to noong 2019, pero karamihan sa kanila Chinese. Kusang umalis, number 1. Number 2, pumasok ako mismo sa isang Pogo dito sa Pasig, sa Barangay Ugong. Nag-random inspection kami isang gabi. Pumasok ako, there were hundreds of employees. Ang naabutan kong Pilipino sa loob, isa. Okay, walang Pilipino na nawalan ng trabaho sa mga Pogo nagsara sa Pasig City. O diba? Dapat yan yung mga taong tinutularan Yung tinitimbang muna yung social effect bago yung pera. Diba? May future to si Vico actually. Kaya nga humahanga ako sa kanya. Talagang siya yung nagiging namin parang sinusundan. Ginagawa naming basihan as a politician. Diba na dapat marunong tayong tumimbang ng social effect sa magiging cost nito sa ating bayan bago yung pera. Kasi kung parehas lang naman, kumikita ka, tapos malaki din naman yung epekto sa ating bayan, edi wag na lang. 'Di ba? Kaya nga pinaban niya kasi wala naman talagang nakitang maganda ang Pogo na yan sa bansang Pilipinas, lalo na sa lugar ng Pasig.
walang nakita. Ang dami mga anak na binenta, naging source of corruption, source of crimes. 'Di ba? Ang daming nawasak na pamilya. Kaya nga kung mapapansin nyo guys, mas matimbang yung social cost kay Vico kaysa sa pera. Although masasagasaan din sila kasi 'di ba sayang naman yung pera, pero kung sa kakarampot lang na nakita maapektuhan ng kanilang lungsod, eh di bali na lang, wag na lang. At saka si Harry Roque nadulas din diyan eh. Ano yung sabi ni Harry Roque? O pakinggan nyo. So, ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Rinig nyo? Oh, ang Pogo ay nagbibigay ng cash resource sa presidente, which is si Digong, di tiba-tiba sila talaga nung panahon ni Digong, no? Tapos biglang nagsingkin ang SC sa pamahalaan. Diba? Pakinggan nyo ulit. So, ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Diba? Sabi ko sa inyo. Yun guys. Kaya nga malaking pasasalamat sa tatlong taong to na mula noon hanggang ngayon, ganun pa din yung kanilang stand. Pinanindigan nila na na hindi sila pabor, anti-pogo sila. Kaya nga saludo sa mga ganitong tao. Pero hindi ko naman sinasabi sa inyo na lahat umaagree ako sa kanila. Na kunyari, ibang usapin, hindi ako umaagree. Pero pag usaping pogo, yan guys, yan yung mga taong yan yung mga real patriotic. Diba? In terms of West Philippine Sea issue, yan din yung mga taong makikita natin madalas na nakikipaglaban para sa ating bayan. Diba? Kaya nga, saludo ko sa inyo. At malaking kabudulan yung pagiging presidente ni Digong. Kakainis. Nabudol tayo. Diba? Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.